Paano alisin yung pagod ng utak at body na nagiging dahilan ng katamaran o procrastinating? Pagod ng utak at body na nagiging Tulog. dahilan. Tulog? Pinaka-basic na sagot para sa akin, matulog ka ng tamang oras. Yep. Kung gusto mong alisin yung pagod, there's only one way, bro. Tulog ka. Di ba? Yun lang yun. Ba, hindi ka natutulog, pre. Take a nap kung pagod na yung utak mo tsaka katawan mo. Magpahinga. Kala kasi na iba kapag pagod ka lagi, di ka natutulog, kala nila maganda yun eh. It doesn't mean you're productive. Productive, magkaiba yun. So, mas gusto ko pa nga yung mga hindi nagrereklamo na tao na laging pagod sa trabaho. Ganyan. Kasi pag nagrereklamo ka ng gano'n, tapos broke ka pa rin, ibig sabihin may mali ka eh. Yung mga kwento, pagod ako lagi, puyat ako lagi, pero pag tinignan mo, broke naman siya. Pinagmamalaki mo lang na nag-hustle ka, ganun lang. Masabi lang na pagod Masabi ka. mo Para lang na masabihan lang masipag ka, no? Yun, hindi iba yun, magkaiba yun. So, hindi achievement yung maging pagod lagi. Hindi yun achievement. Ang achievement yung may free time ka. Yung kwento mo sa akin na pumapaldo ka, tapos may oras ka pa rin sa hobby mo, may oras ka sa family mo. Yun yung maayos na para sa akin. Pero pwede nga rin itong taon to, akala lang niya nakakapagod na yung ginagawa niya eh. Totoo yan. Pwede nga akala lang niya yun eh. Kasi sa totoo lang, naano ko rin yun eh, nalaman ko yan nung medyo umaangat na yung level ko. Parang naisip ko, tayo na kung dati to, magrereklamo na ako sa dami ng ginagawa eh. Diba? Pero pag umaangat yung mo, dahil mo ginagawa, ganyan. Kumbaga yun nga, depende paano mo siya tignan, paano mo, kung titignan mo nakakapagod. Nakakapagod talaga. Nakakapagod talaga, di ba? Tama. Basically. Pero kung titignan mo, ito naman talaga eh. Di ba? Ganito talaga. Tol, hindi ko pa rin kinakalimutan yung dati nating kwentuhan na, puta ka na, buti ka, hindi ako karpentero eh. Hindi ako construction. Tangina, mas nakakapagod yun. Nagbubuhat ka ng mga mga semento and shit. Tangina to. Literal Pero- na katawan na pagod. Pero medyo may rin eh, ibang pagod din yun eh. Kasi yun sila, katawan lang yung gagamitin nila. Ito yung mental din. So chill lang yung utak din nila. Diba? Chill lang yung utak nila. Iba rin yung pinagdadaanan ng mga discarding utak yung kahit wala ka nang ginagawang katawan. Minsan ang hirap din yun eh. Yeah. Ako hindi ko na inintindi yung pagod a long time ago nung iniisip ko lagi na sa tingin mo ba, Frank, oonti yung gagawin mo pag yumayaman ka? Gusto ko yung Yeah, paniniwala mong yan, tol. Sa'yo ko lang din narinig yan. Yeah. Di ba? Parang Yeah, totoo. common sense naman. Pag yumayaman ka, tingin mo konti yung gagawin mo. Yeah. So, wini-wish mo, umaunti yung energy mo, ganun. Unti dapat yung gagawin mo. Hindi, dapat mas kaya mo pang mapagod pag yumayaman ka. Kahit nga nag-retire ka ni, sa sobrang dami mong pera, isipin mo yung lifestyle ng mga billionaire. Mag-golf, kakarera, ikot ng mundo. Mag-travel lang, sobrang nakakapagod ni. Yeah. Tapos sabihin mo sa akin, magtrabaho ng isang araw, nakakapagod. Try mo kaya mag-travel. Di ba? Oo nga. Di ba? Try mo kaya try mo sumakay ng eroplano. Akala mo, pag mayaman, di nakakapagod. Di ba? Yung mga mayayaman, sila pa ngayon mas nakakapagod lifestyle. Pa-party sa Ibiza, sasakay ng private jet, lilipad ng Tokyo. Oh, sabihin mong nakaka-relax yun. Hindi Mukha lang kasing hindi, no? Kasi Mukha lang hindi. Pero kasi napalaki na nila yung utak nila kaya nga sila yumaman ng ganun. Yung dami nilang ginawang nakakapagod. So yung nakakapagod sa tingin natin, hindi talaga nakakapagod dapat yun. Kaya siguro nila ine-expect na parang pakunti ng pakunti yung gagawin. Kasi pag titingnan mo yung mga mukhang konti yung ginagawa nila, di ba? Ako pag tinitingnan ko nga yung mga iba, parang sila pa nga yung konting gagawin. So, gigising ka lang, papasok 8 Totoo. hours lang trabaho mo. Yan yung nakakapagod. Diba? Hindi nakakapagod. 8 hours lang trabaho mo. Tapos ito Hanggang pa, 5 PM lang ko eh. pagdating mo ng trabaho mo, hindi ka na nga mag-iisip kung anong gagawin mo. Susundin mo lang yung sinabi ng boss eh. Totoo. Kung may nag-isip na para sa'yo kung ano yung gagawin, di ba parang madali yun. Pero siguro kaya nakakapagod yun dahil di nila gusto yun. Yeah. Pwede. Or siguro, wishful thinking. Wishful thinking na kapag umasenso ka, mas dadali ang lahat. Kasi hindi na nakakapagod. Yun ang akala nila. Pag umasenso ka na, hindi ka na mapapagod. Iniisip na lahat eh. Pag umasenso ka, tignan mo pag umasenso ka, tapos halimbawa, tsaka mo lang inasikaso yung health mo. Sobrang yaman mo na. Pero sabihin sa'yo, doktor, kailangan mo na magpapayat. Hindi ka mapapagod nun. Yaman mo na nun pero you're at the brink of your death. Kailangan mo mag-workout, kailangan mo mag-diet. Sabihin mo hindi nakakapagod yun. Nakakapagod din yun. So, wala talagang
Wala talagang nakakapagod kung Mali ata pag hindi ka napagod. Mali yun. Ako nagtatrabaho hanggang makapikit eh. Gustong-gusto ko ngayon yung minsan midday makakatulog ako dahil sobrang sakit na ng ulo ko. Ang dami kong ginawa ng buong umaga hanggang Ganun yung tanghali. gusto mo? Oo na. Ibig sabihin, nasagad ko yung utak ko. Yeah. Kaya kailangan na niya mag-shutdown. Nasagad ko na eh. Pagkagising ko, sagarin ko naman yung katawan ko. Try ko naman mag-workout para balance. So, yun. Ito yun, kasi umabot na rin ako sa point na hindi ko gusto yun pag parang hindi nga ako pagod. Yung lalo yung utak. Minsan paggabi, pag parang hindi pa ako nakakatulog, hindi ko ba nasagad yung utak ko ngayon? Ba't gising pa yung utak ko? Di ba? Parang nangihinayang ako, hindi ko nasagad. Yung isang araw na yun, sayang naman na hindi ko nasagad, di ba? Sagad sana, parang ganun. Time well spent pag ganun eh. Yep. Yung sagad mo, di ba? Time well spent yun. So, goal nyo yun na mapagod. Tapos yung tanong niya na paano alisin, itulog mo. Yun yung tanggapin mo talaga kailangan mag-reset. Pag natulog ka nga, doon ka gagaling eh. Actually, doon ka gagaling eh. Yung utak mo, i-replay niya yung araw mo, I think 1,000 or 10,000 times faster. Halimbawa, meron kang problema sinusolusyon na hindi mo problema. Pag natulog ka, since nagsha-shutdown yung katawan mo, yung utak mo, hindi naman nakakapag-shutdown yan. Siyempre, lang bumagal yan. Hindi. Bibilis siya lalo. So, ika-calculate na ngayon yung mga pinag-iisip mo nung gising ka. So, pagkagising mo, mas alam mo na yung inisip mo nung umaga. Ang sarap nga ng ganun eh, yung galing ka sa shutdown. Fresh ka. Galing ka sa shutdown. Tapos Lapit mo yung tulog mic mo ka ng tama, yung mga 6 hours, ganun. Yung tama, 6 to 8 eh, yung tama eh. Basta ka na bang, kimulit, ganun eh, kimulit. Yeah. Isipin nyo nung bata kayo pag may hindi kayo matapos na stage ng laro. Tapos tinulugan mo na dahil pagod ka na. Kinabukasan, unang salpak mo pa lang, ba't ang dali na? Eh kasi nakalikulan na ng utak mo eh. Kumbaga, natulungan ka na niya. Tulog na siya eh. So sila Elon Musk ganun eh. Pag may iniisip silang problema, tutulugan nila. Para gets nila yun na pag natulog sila. Pero, tol, pag itutulog mo siya, ang bago akong natutunan, pag itutulog mo siya, let's say humiga ka na, kailangan hindi mo na siya iniisip. Relax na. Kailangan kumbaga para sa'yo, wala na talaga. As in, wala na. Kinalimutan mo na ang mission mo lang is matulog. Parang ganun. Yun ang parang best way ng yung pagtulog na sinasabi mo eh. Hindi yung Sleep hard din, sleep hard. iisipin mo siya nang iisipin hanggat makatulog ka. Sa tingin ko mali yun eh. Once na humiga ako, parang wala nang business related sa ginagawa ko ngayon. Dapat. Bakit? Matutulog na ako. Parang ganun. Pagpahingayin mo talaga yung vessel mo. Doon siya makakapag-compete ng tama. Huwag nga dati nga, uso yung nag-iiwan ng TV pag natutulog. Lahat na nakikita ko lang sinasabihan ko talaga eh. Masama yan. Kasi nga, yung utak mo, parang pinapakinggan pa rin niya yung nasa TV. Tinatry niyang pakinggan. Pinapakinggan niya. So, kinakalculate niya talaga. Kumbaga, hindi nakapagpahinga yung utak mo. Yung katawan mo nakapagpahinga. Yung ibang kabataan nga ngayon, nagpapaantok sa cellphone, yung mabibitawan. Tingin nila tama yun. Oo, hindi tama yun. Ako nag-earplugs ako eh. Aantokin lang sila doon kayo dahil sa silaw ng cellphone eh. Hindi na sa anong Strain, tawag nito pagod sa na. pahinga talaga ng utak. Kala ko yung makahaba. Okay. Ako ang alam ko dati dyan, pag sa TV daw, huwag kang manonood ng horror hanggat makatulog ka. Kasi mapasok sa panaginip. Panaginipan mo. Oo, yun ang naririnig ko eh. Ito na naman tayo. Halloween na naman ko eh. Hindi, pero totoo naman yun, di ba? Kung ano yung most likely, pinaka-thought na niisip mo na intense. Minsan nga, pag natulog pinanood ka, mo bago ka matulog, baka nagwe-wet dreams ka nun eh. Tol, kasi Diba, nga kinocompute diba, nga ng diba? utak mo yung araw mo eh. So basically, kung anong ginawa mo nun, yun yung ganun eh. Yung aso, kung anong araw nila, yun din yung panaginip lang nila. Alam nyo ba na ang aso, dati kasi akong aso eh. Ang aso, pag nananaginip tol, ikaw ang panaginip niya. Oo, alam ko yun. Yung, Yes, ang aso pag nanaginip, ikaw yung panaginip Yung niya, yung master amo niya. niya. Ganon kakalab nung aso tol. Kaya hindi ko magets yung iba na masama sa aso, hindi ko magets eh. Eh ang aso, tangina ginawa yan para pasayahin yung tao eh. Hindi, paano ka magiging masama dyan? Eh, yun na nga lang ano ba ang purpose ng aso? Sige nga. Wala namang ibang purpose ng aso eh. Di ba? Hindi naman yan sila panggubat na yung domesticated na aso na. Hindi naman yan sila panggubat na House wala na pet ang talaga sila. pinag-uusapan Oo, na wala na house talaga sila ibang purpose tol kundi pasayahin yung tao. Kaya stress reliever. Oo, kaya- Parang stress oo. ball siya. Ganun. Oo, kaya parang hindi ko mag-gets. Paano magiging masama dito? Eh, yun nga lang purpose nito is magbigay ng Kasi love yan. sa'yo.